tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, may mga bagay sa ating buhay na nasisira. At kahit na anong gawin natin, hindi natin kayang itong ayusin. Anong magagawa natin kung hindi aminin natin ang ating kasalanan? Bakit nasira ang bagay na ito sa ating buhay? Minsan nasisira ang ating mga relasyon. Minsan nagkakaroon ng sakit ang ating pangangatawan. Minsan dahil sa ating pag-uugali, nasisira natin ang ating trabaho. Minsan din dahil sa ating mga pagkakamali, tayo ay lumalayo at nasisira natin ang ating ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, aminin natin, tanggapin ang ating limitasyon, ang ating kahinaan. Hindi natin kayang mabuo ang mga nasira sa ating buhay. Kaya kailangan natin ang lakas, ang kapangyarihan ng Diyos. Yan ang ating pinapasalamatan sa misang ito. Meron tayong isang Diyos na nagsasaayos, papabuti, nagpapagaling, nagpapatibay sa atin. We have a God who restores what is broken in our life. Para tuluyan tayong matulungan ng Diyos, kailangan muna nating magpakumbaba sa Kanya at aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan at pagkakamali. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, magbubukang liwayway nawa sa aming kalooban ang iyong kariktan, upang sa pagkapawi ng karimlan, may hayag ng pagdating ng iyong anak, na kami ay mga anak mo sa kaliwanagan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan. Pinadalhan niya sila ng taggutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilas-gilas ang iyong kababalaghan, Elias. Sino ang makakatulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak. At muling titipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal,
iligtas kamit tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itananim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo at iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kamit di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon, aming hukom, Haring naguutos, ngayon kaligtas sa iyong ihatol. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, bakit po sinabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Sumagot siya, paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng mga bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao. At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May tatlong bagay na dapat nating gawin kung tayo man ay nagkakamali minsan sa buhay. 3 things that you should do when you make a mistake. First, you have to admit it. Kailangan mong aminin na ikaw ay nagkamali. Second, you have to learn from it. Kailangan kang matuto sa iyong pagkakamali. But third, you should not repeat it. Huwag mong uulitin. Ang malungkot na kwento, kabaliktaran madalas ang ginagawa natin. All of us, when we make a mistake, we deny it, we forget it, and then we repeat it. Kaya naman palagi tayong nakakasakit sa iba. Kaya naman palagi natin nasasaktan ang ating sarili at hindi nagiging mabunga, mapayapa at masaya ang ating buhay. Nung minsan, meron pong isang kwento tungkol po sa isang matanda na nagtitinda ng mga sombrero. Siya po ay pumunta sa isang park at doon po niya binebenta, tinitinda yung kanyang mga sombrero. Isang araw habang nagtitinda siya, meron pong 2 matching monkeys o unggoy na naglalaro po doon sa puno. At nakita itong matanda. Dahil medyo may pagkapilyo po itong mga matching, bumaba sila doon sa kanilang puno. At kinuha nila, ninakaw nila yung mga tindang sombrero ng matanda. Galit na galit itong matanda. Pero inaasar pa siya ng mga matching. Ginagayak yung kanyang ginagawa. Sabi niya sa mga matching, "Herr!" At yung mga matching, ganun din ginagawa nila sa kanilang mga kamay.
Itong matanda, sumisigaw, at sumisigaw din yung mga matching. Hanggang sa sobrang frustrated, disappointment nitong matanda. Galit na galit siya, wala na siyang ibang maisip. Kinuha niya yung kanyang suot-suot na sombrero at bigla niyang binagsak sa lupa. Para bang sumusuko na siya. Ginaya din ng mga matching. Yung mga hawak-hawak nilang mga sombrero, tinapon din nila sa flooring, sa lupa. Dito po yung matanda natuwa. Kinuha agad-agad yung mga sombrero, inuwi. At nung pagka-uwi niya, kinuwento po niya sa kanyang anak yung nangyari. Itong kanyang anak, meron pong supling, meron ding siyang sanggol. Nung tumanda yung bata, kinuwento yung nangyari doon sa lolo sa matanda. Hindi po makalimutan ng bata ito. Kaya nga po, nung pagtanda nung kanyang apo, nung siya na ang nagtitinda, pumunta po siya sa park at kamukha ng kanyang lolo, nakaranas din po siya ng mga pilyong matching. Naglalaro doon sa puno. Sabi po ng bata, alam ko na kung anong gagawin niyo. Itong dalawang matching, bumaba, kinuha po yung mga sombrero na tinitinda ng bata, umakyat po doon sa puno. Dahil alam po ng bata ang ugali ng mga matching, nilaro-laro muna. Kung anong ginagawa niya, ginagawa din ng mga matching. Dinilatan niya ang mga matching, ang mga unggoy. Be, sabi niya. At yung mga matching ginagaya siya. Hanggang pagkatapos niyang nakikipaglaro at nakikipag-asaran sa kanila, ang ginawa po ng bata, kinuha niya ang kanyang sombrero at binagsak niya, tinapon niya sa lupa. Pero hindi po gumaya yung dalawang matching. Isa sa kanila, bumaba, kinuha pa yung kanyang sombrero at nilapitan yung bata, bigla siyang sinampal. Nabigla po itong bata at nagsalita po yung matching. Alam niya po kung ano sabi niya? Ano sa tingin mo? Ikaw lang yung merong lolo? Yung lolo naming matching, kinwento din niya yung nangyari. Matalino na kami, natuto kami. Anong tingin mo sa amin? Uto-uto? Buti pa po yung mga matching, hindi po ba? Buti pa yung mga hayop. Ang hayop, pag nasaktan, hindi niya makalimutan. Pero tayong mga tao, hindi tayo marunong matuto. Napakatigas ng ating mga ulo. Amen? Isang patunay dyan, ang dami sa mga pinadala ng Panginoong Diyos sa Israel, mga propeta, para turuan, para mapagbago ang kanyang bayan. Si Elijah, gumawa po ng maraming milagro yan. Yung apoy sa Mount Carmel. Si Juan Bautista, siya'y nangangaral sa disyerto para maibalik ang loob ng mga tao, tinuwid niya ang daan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Jesus, Diyos ng katawan tao, anong ginawa natin? Pinako sa krus, pinatay. Pero nung mithiin lang ng Diyos, walang iba kung hindi tayo'y iligtas sa ating mga kasalanan. Pero bakit ba hanggang ngayon hindi tayo natututo? Bakit ba hanggang ngayon hindi pa tayo nagbabago? It is okay when we make mistakes because we are human after all. But what is important is we learn from our mistakes. Ang malalang ugali, ito. Ay yung alam mo na nga na nagkamali ka, nagmamatigas ka pa, nagmamarunong ka pa, nagmamayabang ka pa. Amen? Remember, it is how we correct our mistakes that will define us as persons. Maaalala ka ng mga tao, hindi sa iyong pagkakamali, pero kung paano ka nakabawi. Isang tanong ko po, kilala niyo po ba si Iron Man? Maaaring marami sa inyo kilala siya. Pero ano po yung pangalan ng aktor na gumanap na Iron Man? Si Robert Downey Jr. Di po ba? Ito po siguro hindi niyo alam tungkol kay Robert Downey Jr. Bago po siya naging Iron Man, inasangkot po siya sa mga iba't ibang krimen. Nag-drugs din po yan. Makailan din pong beses na kinulong. Pero buti na lang, hindi siya sumuko, hindi siya tumigil. Naisip niya ang kanyang pagkakamali at nagbago siya. Ngayon, hindi na po alam ng mga tao yung kanyang mga naging kasalanan.
Hindi man po maalala ng mga tao na siya'y nakulong. Dahil pag nakikita nila si Robert Downey Jr., anong naiisip nila? Yung kanyang pagganap na bilang Iron Man. Yung kanyang pagsusumikap na baguhin ang kanyang image. Ang tanong, ikaw, paano mo gustong makilala ng ibang tao? Sa iyong pagkakamali o sa iyong pagbawi? Kahit na babaero ang iyong asawa, pero kung nagsisi siya, kung naging tapat siya, bandang huli, ang maaalala pa rin sa kanya ay pagiging isang mabuting asawa. Hindi po ba? Kahit na nalugi ka minsan sa iyong negosyo, pero hindi ka tumigil, napalago mo pa rin ito, nag-bounce back ka, maaalala ka bilang isang successful na negosyante. Kahit na pasaway kang estudyante nung elementary o nung high school, pero nung college ka na talagang nagsumikap ka, nag-aral ka ng mabuti. Ang mahalaga ay nakapag-graduate ka, nagtatrabaho ka, at natutulungan mo ang iyong pamilya. In the end, what is important is how we learn from our mistakes and how we overcame them. Kaya mga kapatid, 3 bagay din sana ang ating gawin araw-araw. 3 things you should practice every day to make your life beautiful, happy, and peaceful. Number 1, embrace the pain of failure. Expect mo yan. Asahan mo, magkakamali at magkakamali ka. Pero pangalawa, always apologize for your mistakes. Matuto ka naman na humingi ng tawad. But third, you learn from them and you try to become better today than yesterday. Lahat naman po tayo nagkakamali habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo. Dahil ikaw ay taong marupok, ikaw ay taong nagkakasala. Kailangan nating aminin ito. Pero sana sa bawat pagkakamali mo, matuto ka na at huwag mo nang uulitin. Dahil nakasalalay ang iyong kinabukasan sa kung ano ang iyong ginagawa ngayon. Magiging maganda ang iyong kinabukasan kung pinagbubutihan mo ang iyong buhay ngayon. Huwag mong sisisihin ang ibang tao. Unahin mong bigyan ng pansin. Ano ba ang iyong iniisip? Ano ba ang iyong sinasabi? Ano ba ang iyong ginagawa? Magkakaroon ng magandang bunga ang iyong buhay kung nagsusumikap kang magpakabuti araw-araw, lalong-lalo na sa tulong ng grasya ng Diyos. Amen? Mas masaya ang Pasko kapag ang mga nagkamali ay babawi. Kapag ang mga nagkulang ay hihingi ng tawad. Kapag ang mga nawala ay magbabalik din ng loob. Ito pong ating ipatulong sa Diyos sa banal na misang ito, naway tayo ipagpalain ng Diyos. Amen. Sinugo ng Diyos sina Elias at Juan Bautista upang paalalahanan ang mga tao na nararapat nilang baguhin ang kanilang pamumuhay. Idalangin natin sa Diyos Ama na tulungan tayong magkamit ng tunay na pagbabagong loob. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway maging inspirasyon ng mga tao upang patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng mga dinaranas na mga paghihirap sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong nagsisikap manampalataya, naway makita at madama ang Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang at guro, naway maipamana sa mga kabataan ang pananampalataya na ating kinagisnan sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo at magagandang halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ituwid ang aming mga daan sa panahong ito ng Adbyento upang kami ay maging handa sa pagdating ni Kristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mahihay nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagkanap na itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siyang naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, sa pakikisama niya'y puspusang magniningning. At mga pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina, Jesus, aming mananako. Dusa ng iyong bayan, masta't abot-abot sa pag-ibig salat katarungay kapos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Awa mo't biyaya sa aming ipaabot. Pag-ibig kang tunay, katarungan lubos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ipagpapatawad ng mga kasalanan ay pagindapatin nawa kaming maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak, na siya namang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. The good news is, my dear friends, we have a God who restores and fixes our brokenness. Meron tayong isang mabuting Diyos na pag nasira man, ano man ang sa ating buhay, kaya niyang ituwid, kaya niyang isaayos, kaya niyang ibalik ito sa orihinal na mabuti at magandang estado kung paano niya ito ginawa. Pero ang unang hakbang para maayos niya ano man ang nasira sa atin ay ang ating pag-amin. We need to admit our faults. Admission. Dalawa pong ibig sabihin ng admission. Pagiging tapat, honesty. Pero pag sinabi mong admission, pinapasok mo. Ang sasakyan, pag may sira, hindi mo pinasok sa talyer, lalong lalala ang sira. Ang may sakit, kung nagsa-self-medicate lang yan, di mo pinasok sa clinic, sa hospital, lalong gagrabe ang kanyang sakit. At ang tao na may kasalanan na hindi mo pinapasok sa tahanan ng Diyos, mananatiling malayo ang kanyang loob sa Panginoon at lalong titigas ang kanyang puso at isip. So my dear friends, let us practice that first step, admission. Aminin, pero kailangan nating pumasok sa tahanan ng Diyos para tayo ay tulungan ng ating Panginoon. Yan po ang aking assignment sa inyo. Malapit na po ang simbang gabi. Naway kahit na isang araw lang dito sa ating paghahanda ng simbang gabi. Kung hindi nyo man mapaperfect, that's fine. Pero sana don't miss the opportunity to enter, to go to church. Nothing beats a physical and personal experience being close to the Lord. Mabuti't maganda po itong ating ginagawa kahit na tayo nakalayo sa bawat isa. We are spiritually nourished
by the online Mass. But please, admit yourself in the house of God. Pag pumasok kayo, aminin nyo. Huwag nyo nang tigasan ang inyong ulo, ang inyong puso. Sabihin nyo sa Diyos yung mga pagkakamali. Anong tuwa kung ngayong pong Pasko, yung mga hindi nag-uusap, mag-uusap muli. Yung mga nagkasakitan ng loob ay magpapatawad. At yung mga madamot ay naging mapagbigay, mabait sa iba. My dear friends, do not miss the opportunity of being close to Jesus this Christmas and allow Him to touch your mind and your heart to restore you as a beautiful son and daughter of God. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kaya'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maghintay tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit.